Lito, wag mo na akong pahirapan. Isang pirma lang naman ang kailangan mula sa asawa mo. Isipin mo na lang, kailangang-kailangan ng kapatid mo ang perang yon para sa kanyang mga utang. At saka, utang na loob ni Kumiko sa atin ang bawat butil ng kanin na kinakain niya sa bahay na ito. Kung hindi dahil sa pamilya natin, na natili siyang hamak na nurse sa probinsya, panahon na para magbayad naman siya sa lahat ng tinamasa niya rito. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa hangin ng kanilang sala. Malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng kusina, napatigil si Kumiko sa paghihiwa ng bagoong. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na kanina pa namamanhid dahil sa maghapong pag-shift sa ospital. 12 oras siyang nakatayo, nag-aalaga ng mga pasyenteng hindi niya kamag-anak, tinitiis ang pagod para lamang umuwi at magluto ng paboritong kare-kare ng kanyang biyenan. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo, gamit ang dulo ng kanyang apron, isang aprong luma na, at puno ng mantsa ng paglilingkod, tulad ng kanyang pagkatao sa loob ng 27 taon sa bahay na ito. Hinihintay niya ang sagot ni Lito, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang aalagaan at poprotektahan noong araw na isuot nila ang kanilang mga singsing. Opo, ma. Alam ko naman yon. Kakausapin ko si Kumiko mamaya pagkakain. Siguradong papayag yon. Alam mo naman siyang hindi makatanggi sa akin basta para sa ikabubuti ng pamilya. Ang boses ni Lito ay walang emosyon. Parang nag-uusap lamang sila tungkol sa lagay ng panahon. Para sa kanya, ang ancestral house ni Kumiko, ang tanging alaala na iniwan ng mga magulang nito na pumanaw na, ay isa lamang pirasong papel na pwedeng ipagpalit sa kapritsyo ng kanyang kapatid na si Gina. Binitawan ni Kumiko ang kutsilyo. Hindi niya naramdaman ang tunog ng matalim na bakal nang tumama ito sa sahig na gawa sa nara. Ang tanging naririnig lang niya ay ang malakas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay may kasamang hapdi, isang uri ng kirot na hindi kayang gamutin ng kahit anong morphine na itinuturok niya sa kanyang mga pasyente. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat isa ay may nakakabit na kadena ng halos 3 dekadang pagtitiis. Nang makita siya ng mag-ina sa sala, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanilang mga mukha. Sa halip, ang tumambad sa kanya ay ang mapang-aping tingin ni Doña Remedios na parang nakakita ng isang duming biglang sumulpot sa gitna ng kanyang magarang palasyo. Nandyan ka na pala, Kumiko. Narinig mo naman siguro ang pinag-uusapan namin. Kunin mo na ang titulo sa taas at pirmahan mo ang mga papeles na ito. Utos ng matanda, habang itinuturo ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa gitna ng sala. Tumingin si Kumiko kay Lito. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit katiting na pagmamalasakit o kahit isang tingin na humihingi ng paumanhin. Ngunit iniwas ng lalaki ang kanyang paningin. Tila mas interesado sa disenyo ng kanyang mamahaling relo kaysa sa luhaang mga mata ng kanyang asawa. Lito, iyon na lang ang natitira sa akin mula sa mga magulang ko. Iyon ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na may pamilya akong nagmahal sa akin bago ako pumasok sa impyernong ito. Pabulong na sabi ni Kumiko. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Impyerno? Ang kapal ng mukha mo. Kami ang nagbigay sa iyo ng marangal na pangalan. Kami ang nagpalamon sa iyo sa loob ng maraming taon. At ngayon, tatanggihan mo ang pamilyang ito dahil lang sa isang lumang bahay na wala namang pakinabang? Hindi ko kayo tatanggihan kung hindi niyo ako itatrato na parang gamit lang na pwedeng nakawin at itapon kapag wala ng pakinabang. Sigaw ni Kumiko. Iyon ang unang pagkakataon na itinaas niya ang kanyang boses.
Isang pagsabog na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, naramdaman ni Kumiko ang malakas na pagtulak sa kanyang balikat. Hindi niya inasahan ang bilis ng galaw ng kanyang biyenan. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa hangin, naghahanap ng anumang masasandalan, ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang kawalan ng katarungan. Ang sumunod na sandali ay tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang malakas na paghampas ng kanyang likod sa bawat baitang ng hagdanan ay lumikha ng mga tunog na tila nagbibigay ng hudyat ng kanyang katapusan. Sa bawat paggulong, nararamdaman niya ang matitigas na kanto ng kahoy na tumatama sa kanyang mga tadyang, sa kanyang balikat, sa kanyang ulo at higit sa lahat, sa kanyang durog na kaluluwa. Nang huminto ang kanyang katawan sa pinakailalim ng hagdan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang noo patungo sa malamig at makintab na sahig. Mula sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang anino ng dalawang tao na nakatayo sa itaas ng hagdan. Walang sumigaw sa takot. Walang tumakbo pababa para tulungan siyang makabangon. Ayan ang napapala ng mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Malamig na sabi ni Doña Remedios habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Lito, hayaan mo siya dyan. Magbihis ka na. Mahuhuli tayo sa dinner party ni General. Isara mo ang pinto ng sala. Baka may makakita sa kanya sa ganyang kalagayan at mapahiya pa tayo. Narinig ni Kumiko ang mga yabag ng sapatos na dahan-dahang lumalayo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling hatol na wala nang balikan ng lahat. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng dilim habang ang lamig ng sahig ay unti-unting nanunuot sa kanyang sugatang katawan na tila nagyayelong kamatayan. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang mas masakit pa kaysa sa anumang bali sa kanyang mga buto. Hanggang kailan mo hahayaang saktan kanila ng paulit-ulit, Kumiko? Hanggang kailan mo iisiping ang pag-ibig ay isang utang na kailangang bayaran ng iyong sariling dangal at buhay? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi upang sumuko sa kamatayan, kundi upang pigilan ang huling luha ng kahinaan na papatak mula sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, kasabay ng pagtulo ng kanyang dugo sa sahig ng bahay na itinuring niyang kulungan, ay ang pagkamatay ng martir na asawa na kilala nila. At sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, wala nang matitira, kundi ang isang babaeng handa nang sunugin ang bawat tulay na minsan niyang tinawid ng may bulag na pag-asa. Puti, nakasisilaw na puti. Iyan ang unang sumalubong sa paningin ni Kumiko nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ngunit ang puting nakikita niya ay hindi tulad ng liwanag ng langit. Ito ay malamig, hungkag at amoy gamot. Isang amoy na naging bahagi na ng kanyang buhay bilang isang nurse sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nag-aalaga. Siya ang nakahiga, siya ang sugatan, at siya ang mag-isa. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang ritmikong tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, humihinga pa rin siya. Nakatitig siya sa kisame, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng nangyari. Ang bawat baitang ng hagdanan na tumama sa kanyang likod ay tila nakaukit pa rin sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas masakit ay ang huling imahe ni Lito, ang kanyang asawa, na tumalikod habang siya ay duguang nakahiga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang tuyot na mga labi. Sa loob ng 27 taon, nagligtas siya ng libu-libong buhay. Pinunasan niya ang pawis ng mga estranghero, hinawakan ang kamay ng mga naghihingalo, at nagpuyat para sa kaligtasan ng iba. Pero ngayong siya na ang nangangailangan, kahit anino ng kanyang pamilya, ay hindi niya makita sa tabi ng kanyang kama. Ang katahimikan ng hospital room
ay naging isang malakas na sampal ng katotohanan. Siya ay isang gamit lamang na matapos mapakinabangan ay hinayaang mabulok sa isang sulok. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, hindi lumilikha ng anumang ingay. Inasahan niyang si Lito o si Doña Remedios ang papasok. Marahil ay may dalang mga papeles na dapat niyang pirmahan. Ngunit ang pumasok ay isang matandang babaeng nakasuot ng kupas na duster. May dalang maliit na supot ng prutas at isang basang bimpo. Si Lola Rosa, ang dating tagapagluto ng pamilya na itinuring na ring basura ng kanyang biyenan at pinalayas noong nakaraang taon. "Kumiko, anak!" Pabulong na tawag ni Lola Rosa. Ang boses ay puno ng pighati. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Kumiko. Ang init ng kamay ng matanda ay tila isang kuryenteng nagpagising sa nananamlay na diwa ng yata. "Lola Rosa, bakit kayo nandito? Paano niyo nalaman?" Mahinang tanong ni Kumiko. Ang bawat salita ay parang may kasamang bubog sa kanyang lalamunan. "Narinig ko sa palengke, pinagtsitsismisan ng mga dating kapitbahay niyo. Sabi ni Remedios, nadulas ka raw dahil sa katangahan mo. Pero kilala kita, Kumiko. Alam kong hindi ka basta-basta malalaglag sa hagdanang yon kung walang gumawa ng masama sa'yo." Wika ni Lola Rosa habang pinupunasan ang noo ni Kumiko. "Nasaan sila? Bakit wala man lang nagbabantay sa'yo?" Umiling si Kumiko at isang luhang matagal na niyang pinipigilan ang tuluyang pumatak. "Wala silang pakialam, Lola. Ang gusto lang nila ay ang bahay. Ang gusto lang nila ay ang pera ko. Para sa kanila, wala akong halaga." Hinawakan ng mahigpit ni Lola Rosa ang kanyang kamay. "Huwag mong hayaang matapos ang kwento mo rito, anak. Ang tupa, kapag masyadong naging maamo, kinakain ng lobo. Panahon na para ipakita mo sa kanila na ang nurse na laging nagpapagaling ay marunong ding bumunot ng karayom." Nanatiling tahimik si Kumiko ng matagal na panahon. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel na tila apoy sa kalangitan. Sa loob ng katahimikang iyon, isang bagong Kumiko ang isinisilang. Ang bawat sakit ng kanyang katawan ay naging gasolina para sa isang planong hindi nila inaasahan. Kung ang turing nila sa kanya ay isang taong walang silbi at pwedeng linlangin, ibibigay niya sa kanila ang hinahanap nila. "Lola Rosa," tawag ni Kumiko. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Mayroon itong lamig na tila yelo sa disyerto. "Kailangan ko ang tulong niyo. Huwag niyo ipapaalam sa kanila. Nagising na ang isip ko. Hahayaan nating isipin nila na ang pagkahulog ko sa hagdan ay may malalang epekto sa aking alaala." "Anong balak mo, anak?" tanong ng matanda na may halong kaba at paghanga. "Gagamitin ko ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Hahayaan ko silang maniwala na nakuha na nila ang gusto nila hanggang sa wala na silang matirang matatapakan kundi ang sarili nilang mga kasinungalingan." Lumipas ang ilang oras at narinig ni Kumiko ang pamilyar na tunog ng sapatos ni Lito sa pasilyo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang paalala ng bawat taon ng pagtitiis na ibinigay niya rito. Mabilis na ipinikit ni Kumiko ang kanyang mga mata, inayos ang kanyang pagkakahiga at pinakalma ang kanyang paghinga. Ginawa niyang blangko ang kanyang isipan, tila isang katawang walang laman. Bumukas ang pinto. Naramdaman ni Kumiko ang amoy ng mamahaling pabango ni Lito. Ang pabangong siya ang bumili gamit ang kanyang overtime pay. Naramdaman niya ang presensya ng lalaki sa tabi ng kanyang kama. Walang halik sa noo, walang bulong ng mahal kita, at walang bakas ng pag-aalala. "Kumiko," tawag ni Lito. Ang boses ay parang nanunubok. Dahan-dahang imulat ni Kumiko ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang pamilyar na ningning ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang buhay, at tila nakatingin sa kawalan. Tumingin siya ng diretso sa mukha ni Lito, ngunit tila hindi niya ito nakikilala. "Sino ka?" Pabulong na tanong ni Kumiko.
Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nasaan ang nanay ko? Bakit ako nandito? Nakita ni Kumiko ang biglang pagbabago sa mukha ni Lito. Isang halong gulat at isang madilim na kislap ng katuwaan na pilit nitong itinatago. Sa isip ni Lito, ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Isang asawang walang alaala ay isang asawang madaling pasunurin sa anumang dokumentong ilalagay nila sa harap nito. Hindi alam ni Lito, sa likod ng mga blangkong matang iyon ay isang Kumiko na nagbibilang na ng bawat segundo patungo sa kanilang pagbagsak. Ang unang tahi ng kanyang plano ay nailatag na at ang karayom ay nakaturo na sa puso ng pamilyang sumira sa kanya. Huwag kang mag-alala, Kumiko. Kami ang bahala sa'yo. Basta pirmahan mo lang ang mga papel na ito, masisiguro nating hindi mawawala ang mga ari-arian mo habang nagpapagaling ka. Ang tinig ni Doña Remedios ay punong-puno ng pekeng tamis, tila asukal na ibinabudbod sa isang lason. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Kumiko sa ospital. Hawak ang isang mamahaling ballpen at ilang pirasong dokumento na tila ba mga gintong tanging siya lamang ang may karapatang humawak. Tumingin si Kumiko sa kanyang biyenan. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo at walang buhay, isang perpektong maskara ng isang taong nawawala sa sariling kaisipan. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang kamay na nagtulak sa kanya sa hagdanan ay siya ring kamay na ngayon ay nag-aalok ng tulong. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Sino po? Sino po ulit kayo? Pabulong na tanong ni Kumiko. Ang kanyang boses ay tila isang bata na takot at naliligaw. Bakit po kailangan ng pirma? Masakit po ang kamay ko. Nagkatinginan si Lito at Doña Remedios. Isang mabilis at madilim na ngiti ang dumaan sa mga labi ng matanda bago ito muling nagsuot ng mukha ng isang nag-aalalang ina. Ako ang iyong nanay-nanayan, anak. At ito si Lito, ang iyong asawa. Paliwanag ni Remedios habang hinahaplos ang buhok ni Kumiko. Ang haplos na yon ay nagpadama kay Kumiko ng matinding pangingilabot. Tila ba isang ahas ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Kailangan mong pirmahan ito para sa insurance mo sa ospital, para hindi tayo maubusan ng pambayad sa mga gamot mo. Di ba gusto mong gumaling agad? Inalalaya ni Lito ang likod ni Kumiko upang makaupo ito ng maayos. Ang hawak ng kanyang asawa ay tila isang bakal na rehas na nagkukulong sa kanya. Inabot ni Kumiko ang ballpen ng may nanginginig na kamay. Tinitigan niya ang dokumento. Alam niya ang bawat letra sa papel na iyon. Ito ay isang special power of attorney na nagbibigay ng karapatan kay Lito na ibenta, isangla, o gawin ang kahit ano sa kanyang ancestral house. Dahan-dahang itinama ni Kumiko ang dulo ng ballpen sa papel. Sa halip na ang kanyang buong lagda na Kumiko M. Santiago, isang magulong guhit lamang ang kanyang ginawa. Tila isang bata na nag-aaral pa lamang sumulat. Gumawa siya ng isang malaking K na sinundan ng mga paikot-ikot na linya na walang kahulugan. Ayan na po, sabi ni Kumiko habang ibinibigay ang papel. Mabilis na hinablot ni Remedios ang dokumento. Halos magningning ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang dumi sa papel na sa tingin niya ay isang balidong pirma mula sa isang baliw. Magaling anak, magpahinga ka na. Lito, tawagan mo na ang buyer. Sabihin mo, may hawak na tayong pirma. Hindi na nila hinintay na makasagot si Kumiko. Lumabas ang mag-ina sa silid, nagtatawanan, at nag-uusap tungkol sa kung anong bagong sasakyan ang bibilhin nila kapag nakuha na ang pera. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa pasilyo ay tila isang masayang martsa ng mga magnanakaw na akalang nakalusot na sila. Naiwang mag-isa si Kumiko. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago
Mula sa pagiging blanco patungo sa isang talim na kayang humiwa ng bakal, inabot niya ang kanyang cellphone na itinago ni Lola Rosa sa ilalim ng kanyang unan. Isang mensahe ang ipinadala niya sa kanyang abogado. Nakuha na nila ang pain. Simulan na ang susunod na hakbang. Pagkalipas ng 2 araw, pinayagan na si Kumiko na makauwi. Ang pagpasok niya sa kanilang bahay ay tila pagpasok sa isang libingan ng mga alaala. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Ang maniwala na magiging pamilya niya ang mga taong ito. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay nagdudulot ng bahagyang kirot sa kanyang mga tadyang. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang kwarto, napatigil siya. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang silid. Mula sa maliit na siwang, nakita niya si Doña Remedios. Ang matanda ay nakaupo sa harap ng vanity mirror ni Kumiko. Hawak nito ang isang maliit na pelus na kahon. Ang kahon kung saan nakatago ang mga huling alahas ng namayapang ina ni Kumiko. Isang gintong kwintas na may pendant na ruby ang isinusukat ni Remedios sa kanyang sariling leeg habang humaharap sa salamin at ngumingiti ng parang isang reyna. Bagay na bagay sa akin, bulong ni Remedios sa sarili. Habang hinahaplos ang hiyas na pinaghirapan ng mga magulang ni Kumiko. Sayang naman kung mabubulok lang ito sa kabinet ng isang babaeng hindi na matandaan kung ano ang halaga nito. Nanigas ang buong katawan ni Kumiko. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay sumisigaw ng galit. Ang mga alahas na yon, ang tanging itinatangi niya, ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. At ngayon, pati ang mga yon ay ninanakaw na sa harap ng kanyang mga mata. Isang malakas na pagpintig ang naramdaman ni Kumiko sa kanyang sentido. Gusto niyang sumugod, gusto niyang bawiin ang pag-aari niya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang magtiis ng kaunti pa. Kailangan niyang hayaan silang kunin ang lahat. Hanggang sa wala na silang mapagtaguan kapag dumating ang bagyong siya mismo ang gumagawa. Dahan-dahan siyang umatras. Iniwan ang matandang abala sa pagnanakaw ng kanyang dangal. Ngunit sa kanyang pag-ikot, nakita niya si Lito na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Kumiko, ano ang ginagawa mo dyan? Tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ng kanyang asawa. Nasaan po ang banyo? Kanina pa po ako ikot ng ikot. Hindi ko na po maalala kung saan ako dapat pumasok. Ang boses ni Kumiko ay mahina at puno ng pagkalito. Tila isang batang ligaw sa gitna ng sarili niyang tahanan. Pinanatili niyang bahagyang nakabukas ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay walang pokus. Iniiwasang magtama ang paningin nila ni Lito. Tinitigan siya ni Lito ng matagal. May bahid ng pagdududa sa mga mata nito. Sinusuring mabuti kung ang bawat panginginig ng balikat ni Kumiko ay totoo o isang mahusay na pagganap lamang. Ngunit nang makita niya ang isang butil ng luhang tumakas mula sa mata ni Kumiko, isang luhang dulot ng totoong puot, ngunit mukhang dulot ng takot, ay bahagyang lumambot ang kanyang anyo. Doon ang banyo, Kumiko. Sa dulo ng pasilyo, sa kaliwa. Huwag kang kung ano-ano ang binubuksan na pinto. Sabi ni Lito, ang kanyang tinig ay may halong inis at pagmamaliit. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Kumiko. Hindi upang alalayan, kundi upang itulak ito patungo sa direksyon ng banyo. Magpahinga ka na pagkatapos. Marami kaming gagawin ni Mama ngayong hapon. Huwag kang maglalabas ng kwarto. Tumango si Kumiko ng marahan at naglakad palayo. Ramdam niya ang paningin ni Lito sa kanyang likuran. Hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa banyo. Nang maisara niya ang pinto, agad siyang sumandal dito at huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa likod ng kaba ay ang isang malamig na determinasyon. Naririnig niya sa labas ang pagmamadali ni Lito at Doña Remedios.
Ang tunog ng pagkakaladkad ng mga maleta at ang malakas na boses ng kanyang biyenan na nag-uutos sa mga katulong na huwag silang iistorbohin dahil may importante silang lakad. Alam ni Kumiko ang ibig sabihin nito. Pupunta sila sa bangko at sa real estate agent para asikasuhin ang pagbebenta sa kanyang bahay gamit ang pekeng pirma na nakuha nila sa ospital. Ito na ang pagkakataon niya. Nang marinig ni Kumiko ang pag-alis ng sasakyan at ang muling pagbalot ng katahimikan sa bahay, dahan-dahan siyang lumabas. Hindi siya pumunta sa kanyang kwarto. Sa halip, tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Lito, ang silid na bawal niyang pasukin sa loob ng maraming taon dahil pambabae lang daw ang kanyang utak at hindi niya maiintindihan ang mga negosyo nito. Ang pinto ay nakakunsi, ngunit bilang isang nurse na sanay sa masiselang operasyon, alam ni Kumiko kung paano gumamit ng simpleng hairpin para buksan ang mga lumang trangka ng bahay. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ang narinig at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Amoy lumang papel, tabako at alikabok ang sumalubong sa kanya. Mabilis na lumapit si Kumiko sa lamesa ni Lito. Sa ilalim ng mga tumpok ng mga magazine at mga lumang dyaryo, nakakita siya ng isang itim na folder. Nang buksan niya ito, tila huminto ang kanyang paghinga. Doon nakatago ang tunay na mukha ng marangal na pamilyang Santiago. Mga abiso ng foreclosure mula sa bangko, mga sulat mula sa mga pautang na may malalaking interes, at ang pinakamasakit sa lahat, ang listahan ng mga utang sa sugal ni Gina, ang kanyang M-Chong. Dito napunta ang bawat sentimo ng kanyang mga sahod at overtime pay sa loob ng maraming taon. Ginawa siyang gatasan ng isang pamilyang walang ibang alam gawin kundi ang maglustay. Ngunit hindi lang iyon. Sa pinakailalim ng folder, nakakita siya ng mga dokumento tungkol sa St. Jude Foundation, ang charity na pinamamahalaan ni Doña Remedios. May mga bank statement doon na nagpapakita ng paglilipat ng malalaking halaga mula sa pondo ng simbahan patungo sa personal na account ni Remedios. Ang matandang laging may hawak na rosaryo ay isa palang bihasang magnanakaw. Kinuha ni Kumiko ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ito ang mga sandata na gagamitin niya para wasakin sila. Biglang napatigil si Kumiko. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang narinig niya, kasunod ng isang pamilyar at matinis na boses na laging nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. "Ma, Kuya Lito, nasaan na ang pera? Sabi niyo ngayong hapon ko makukuha ang pambayad sa kasino." Sigaw ni Gina habang paakyat sa hagdanan. Nanlaki ang mga mata ni Kumiko. Hindi niya inasahang babalik ng maaga si Gina. Mabilis niyang ibinalik ang mga papeles sa folder at sinubukang ayusin ang lahat, ngunit huli na. Ang yabag ng sapatos ni Gina ay papalapit na sa opisina. "Kuya, alam kong nandyan ka. Huwag mo akong pagtaguan." Muling sigaw ni Gina. Bumukas ang pinto ng opisina nang may malakas na puwersa. Nanigas si Kumiko sa kanyang kinatatayuan. Hawak-hawak pa rin ang folder na naglalaman ng mga lihim ng pamilya. Tumambad sa pinto si Gina. Ang kanyang mukha ay makapalang makeup at puno ng inis. Ngunit nang makita niya si Kumiko sa loob ng opisina ng kanyang kuya, ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. "Aba, ang ating baliw na nurse, naghahanap ba ng gamot o naghahanap ng mananakaw?" Wika ni Gina habang dahan-dahang humahakbang papasok sa silid. "Bakit hawak mo ang folder ni Kuya Kumiko? Akala ko ba wala kang maalala?" Tinitigan ni Kumiko ang folder sa kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin siya kay Gina. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang maskara. Kara ay nasa panganib na matanggal. Isang maling galaw at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawalan ng saysay. "Akala ko ba ay wala kang maalala, Kumiko?
Bakit tila ang talas yata ng iyong pakiramdam pagdating sa mga papeles ng asawa mo? O baka naman, nagbubulag-bulagan ka lang para makapagnakaw sa amin? Ang boses ni Gina ay parang hagupit ng latigo, puno ng pangungutya habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Kumiko. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa sahig na Nara ay tila isang babala ng paparating na panganib. Naramdaman ni Kumiko ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang folder na hawak niya ay tila nagbabaga, isang ebidensya na pwedeng tumapos sa kanyang plano bago pa man ito tunay na magsimula. Ngunit sa halip na manginig, pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang balikat at binitiwan ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Litrato. Hinahanap ko ang mga litrato ni nanay. Pabulong na sabi ni Kumiko. Ang kanyang mga mata ay muling naging blangko at puno ng luhang nagbabadyang pumatak. Sabi ni Lito, nandito raw ang mga alaala ko. Gusto ko lang makita ang mukha ni nanay. Bakit ang daming numero rito? Nasaan ang mga litrato? Humalakhak si Gina, isang tunog na puno ng pait at kawalang galang. Mabilis niyang hinablot ang folder at tiningnan ang laman nito. Bobo ka talaga kahit kailan. Mga utang ito, Kumiko. Mga utang na ikaw ang magbabayad dahil ikaw ang asawa. Huwag kang pakialamera rito kung ayaw mong kaladkarin kita pabalik sa ospital at doon ka mabulok. Itinulak ni Gina si Kumiko palabas ng opisina. Ang bawat tulak ay may kasamang masasakit na salita. Tinatawag siyang pabigat at walang silbing asawa. Ngunit sa bawat pag-atras ni Kumiko, isang lihim na kislap ng tagumpay ang naglalaro sa kanyang isipan. Nakuha na niya ang kailangang litrato sa kanyang cellphone. Alam na niya ang lahat. Nang makarating sa kanyang kwarto, agad siyang nilapitan ni Lola Rosa na kanina papalakad-lakad sa pasilyo dahil sa kaba. Anong nangyari, anak? Narinig ko ang sigaw ng ahas na yon. Ayos lang ako, Lola. Bulong ni Kumiko habang mabilis na isinisilid ang ilang mahahalagang gamit sa isang lumang bag. Kailangan ko nang lumabas ngayon. Babalik si Nalito anumang oras. Tulungan niyo po akong iligaw ang mga katulong. Gamit ang likurang pinto ng bahay mabili. Mabilis na nakalusot si Kumiko. Ang init ng araw sa labas ay tila isang yakap ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sumakay siya ng taxi patungo sa isang maliit at lumang gusali sa gitna ng Maynila, ang opisina ni Attorney Rafael, ang lalaking hindi lamang niya abogado, kundi isang taong may malaking utang na loob sa kanya. Pagpasok ni Kumiko sa opisina, tumayo agad ang isang lalaking may katandaan na ngunit may maamong mukha. Si Rafael ay isang dating pasyente ni Kumiko na inalagaan niya ng higit sa tungkulin noong ito ay wala pang pambayad sa ospital. Kumiko, salamat sa Diyos at nakarating ka. Bungad ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-aalala. Handa na ang lahat ng dokumento para sa pagbebenta ng bahay mo. May nakakuha na tayo ng buyer na handang magbayad ng cash at gaya ng hiling mo, hindi dadaan ang transaksyong ito sa anumang bangko na may koneksyon ang pamilya Santiago. Naupo si Kumiko, ang kanyang pagod na katawan ay tila bumigay sa bigat ng sitwasyon. Rafael, kailangan nating mapabilis ang lahat. Alam kong gumawa sila ng pekeng dokumento gamit ang pirma ko. Kailangan nating maunahan sila bago nila maisangla ang bahay sa iba. Inabot ni Rafael ang isang makapal na sobre. Huwag kang mag-alala, dahil ikaw ang tunay na may-ari at tayo ang may hawak ng orihinal na titulo. Walang silbi ang anumang pirma na nakuha nila sa ospital. Sa mata ng batas, ang bahay na ito ay naibenta na sa iba ngayong araw. Narito rin ang iyong visa at ang kontrata sa ospital sa Toronto. Isang buwan na lang, Kumiko, at malaya ka na. Tinitigan ni Kumiko ang kanyang pasaporte. Ang kanyang mukha sa litrato ay mukha ng isang babaeng pagod, sugatan,
at tila nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman niya ang isang bagong uri ng lakas. Ang nurse na sanay magligtas ng buhay ay ngayon ay nagliligtas sa sarili niyang kinabukasan. Ang pera. Siguraduhin mong mapupunta ito sa account na binuksan natin sa Canada. Sabi ni Kumiko. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Huwag silang titirhan ng kahit isang sentimo. Gusto kong maranasan nila kung paano ang magmakaawa para sa bawat butil ng kanin na itinuring nilang basura noong ako ang nagbibigay sa kanila. Tumango si Rafael. Nagawa ko na rin ang legal na paraan para i-freeze ang iyong mga personal na account dito sa Pilipinas simula sa susunod na linggo. Ang mga credit cards na ginagamit ni Remedios at Lito na nakapangalan sa iyo ay biglang hihinto sa paggana. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kumiko. Naisip niya si Remedios na nasa gitna ng isang mamahaling restaurant, nag-uutos ng pinakamamahaling alak, at pagkatapos ay mapapahiya dahil ang kanyang gintong card ay wala ng halaga. Nang pabalik na si Kumiko sa bahay, sinalubong siya ng dilim at ng malamig na boses ni Lito na naghihintay sa kanya sa sala. Ang amoy ng alak ay masangsang at ang mukha nito ay puno ng galit na pilit itinatago sa likod ng isang mapanlinlang na ngiti. Saan ka galing, Kumiko? Sabi ni Gina. Lumabas ka raw na parang walang sakit. Akala ko ba ay hindi mo alam kung paano umuwi kapag mag-isa ka lang? Tanong ni Lito habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang kinaupuan. Nanigas si Kumiko sa pinto. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling matalas. Ang digmaan ay tunay na nagsisimula na, at ang bawat salitang bibitawan niya ay kailangang maging isang matalinong hakbang sa kanyang sariling chessboard. Nagpunta po ako sa simbahan. Gusto ko lang pong magdasal na bumalik na ang mga alaala ko. Pero naligaw po ako. Buti na lang po, may mabait na driver na naghatid sa akin dito. Ang boses ni Kumiko ay gumaralgal, ang kanyang mga balikat ay gumuho tila isang taong pagod na pagod sa paghahanap ng daan pauwi. Pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo, hinahayaang ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha upang hindi makita ni Lito ang apoy ng puot na nagliliyab sa kanyang mga mata. Tumingin si Lito sa kanya ng may halong inis at pandidiri. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango na hindi kay Kumiko. Simbahan, sa susunod, huwag kang aalis ng hindi nagsasabi. Napapahiya kami sa mga kapitbahay kapag nakikita kang pagalagala na parang pulubi. Hindi sumagot si Kumiko. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila pagtulak sa isang mabigat na pader. Sa loob ng kusina, naratnan niya si Doña Remedios na nakaupo sa hapagkainan, tinitingnan ang ulam na niluto ng katulong ng may nakabusangot na mukha. Nandito na ang ating mahal na martir. Pangungot siya ng matanda nang hindi tumitingin kay Kumiko. Kumiko, ayusin mo itong pagkain. Ang tuyo ng karne, parang ang pakikitungo mo sa amin sa bahay na ito. At dalhan mo ako ng mainit na tubig para sa gamot ko. Bilisan mo, huwag mong gamitin ang pagiging baliw mo para magtamad-tamaran. Dahan-dahang kumuha ng baso si Kumiko. Habang hinihintay ang pag-init ng tubig, ang kanyang gunita ay tila bumalik sa nakaraan. Isang alaala 15 taon na ang nakalilipas. Naalala niya noong nagkasakit si Lito ng malalang pulmonya. 2 gabi siyang hindi natulog, hindi kumain, at hindi umalis sa tabi nito sa ospital. Ipinagpalit niya ang kanyang mga leave credits at ibinenta ang tanging gintong singsing na pamana ng kanyang ina para lamang mabili ang pinakamahal na antibiotic para rito. Noon, naniwala siya sa mga pangako ni Lito na tayo hanggang sa huli. Ngunit ang huli pala ay ang sandaling wala na siyang maibibigay. Inilapag ni Kumiko ang baso sa harap ng kanyang biyenan. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa magaspang na kahoy ng lamesa.
Utang na loob. Mahinang bulong ni Kumiko. Ano? May sinasabi ka? Singhal ni Remedios. Wala po. Sabi ko po, inumin niyo na ang gamot niyo para gumaan ang loob niyo. Sagot ni Kumiko nang may mapait na ngiti. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay tila isang tanikala na ngayon ay siya na mismo ang puputol. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Kumiko sa kanilang kwarto. Nakita niya si Lito na abala sa pakikipag-chat sa kanyang cellphone, nakangiti at tila may ibang mundong kinabibilangan. Humiga si Kumiko sa gilid ng kama, pinapakiramdaman ng bawat pintig ng kanyang puso sa katahimikan ng gabi. Maya-maya, tumayo si Lito at pumasok sa banyo. Ngunit naiwan nito ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table at ang screen ay nananatiling nakabukas. Hindi nagatubili si Kumiko. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba, ngunit ang kuryosidad ay mas matimbang. Ang huling mensahe ay mula sa isang pangalang Valerie. Excited na ako sa Canada, babe. Sigurado ka bang hindi tayo magkakaproblema sa asawa mong baliw? Baka sundan tayo doon. Ang sagot ni Lito ay tila isang kutsilyong bumaon sa likod ni Kumiko. Huwag kang mag-alala, Valerie. Kapag nakuha ko na ang pirma niya at naibenta ang bahay, itatapon ko siya sa isang murang home for the aged sa probinsya. Doon siya mabulok habang tayo ay nagpapakasaya sa Canada gamit ang pera niya. Konting tiis na lang. Nabitawan ni Kumiko ang cellphone sa kama nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis siyang tumalikod at nagtulog-tulugan. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa tindi ng puot. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinaglaanan niya ng halos 3 dekada ng buhay, ay hindi lang siya nanakawan, kundi itatapon pa na parang isang basurang wala nang pakinabang. At ang mas masakit? Canada. Ang bansang pinapangarap ni Kumiko na puntahan para magsimulang muli ay balak ding puntahan ng kanyang asawa kasama ang kabit nito gamit ang perang pinaghirapan niya. Naramdaman ni Kumiko ang paghiga ni Lito sa tabi niya. Ang init ng katawan nito ay tila isang apoy na gustong sumunog sa kanya. Wala siyang inilabas na boses, walang hikbi, ngunit ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang unan ay tila isang sumpa. Hindi na lang ito tungkol sa pera, hindi na lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa bawat segundong ninakaw nila sa kanyang kabataan, sa bawat sakripisyong tinapakan nila, at sa bawat pag-ibig na ginawa nilang sandata para saktan siya. Sa gitna ng dilim, habang naririnig niya ang mahimbing na paghinga ni Lito, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Kumiko. Ang home for the aged na pinaplano ni Lito para sa kanya. Sisiguraduhin niyang ang pamilyang Santiago ang mauuwi sa isang lugar na mas malala pa sa bilangguan, ang bilangguan ng sarili nilang kahirapan at pagsisisi. Bukas, sisimulan na niya ang huling yugto ng kanyang plano. Walang mas masakit sa isang asawang itinuring na alkansya, kundi ang malaman na ang bawat patak ng kanyang pawis ay gagamitin lamang na pambili ng kaligayahan ng ibang babae. Habang ang lahat sa bahay ay mahimbing pang natutulog, si Kumiko ay nakaupo sa sahig ng banyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Ang lamig ng mga tiles ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang determinasyong namumuo sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang bank account ay parang isang balon na walang katapusan ng pagkuha ng pamilyang Santiago. Ngayong gabi, ang balong iyon ay tuluyan ng matutuyo para sa kanila. Gamit ang mobile banking app, sinimulan ni Kumiko ang paglilipat ng lahat ng kanyang personal na ipon. Ang perang itinabi niya mula sa kanyang mga extra shifts, mga bonus, at mga perang regalo ng kanyang mga pasyente tungo sa kanyang bagong account sa Canada. Ang bawat pindot niya sa screen ay parang pagputol sa isang kadenang bakal na matagal nang nakagapos sa kanyang mga kamay. Sa bawat transaction successful na lumalabas,
Nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang dangal. Naisip niya ang mga gabing pumasok siya sa ospital kahit may lagnat siya dahil kailangang bayaran ang installment ng bagong sasakyan ni Lito. Naalala niya ang mga tanghalian na tanging biskwit lang ang kinakain niya para lang may maipadala sa credit card bill ni Remedios. Ang bawat sentimong yon ay dugo at laman niya. At ngayon, binabawi na niya ang lahat. Nang matapos ang huling transaksyon, tiningnan ni Kumiko ang natitirang balanse sa kanilang joint account. Iniwan niya ang sapat na halaga para lamang sa ilang araw na gastusin, isang maliit na pain para hindi sila agad makahalata. Ngunit ang kanyang mga personal na credit card na nasa pitaka ni Doña Remedios ay isa-isa na niyang ipinablock sa pamamagitan ng app. Kinabukasan ang bahay ay puno ng ingay ng paghahanda. Lito, bilisan mo. Magkikita kami ng mga amiga ko sa mall. Kailangan kong bumili ng bagong terno para sa party ni Mayor sa Sabado. Sigaw ni Doña Remedios habang abala sa pag-aayos ng kanyang makapal na make-up. Opo, ma. Sabay na tayo. Ipapatingin ko rin itong relo ko. Parang bumabagal ang takbo. Sagot ni Lito habang sinusuklay ang kanyang buhok ng may labis na pag-iingat. Si Kumiko ay tahimik na nagwawalis sa sala. Ang kanyang muka ay nananatiling blangko. Ang kanyang mga mata ay tila walang nakikita. Nang dumaan sa harap niya si Remedios, hindi man lang siya tiningnan ng matanda. Para sa kanila, si Kumiko ay bahagi na lamang ng mga muebles, isang bagay na naroon, pero hindi kailangang pansinin. Kumiko, ihanda mo ang paborito kong merienda mamayang hapon. Siguraduhin mong mainit ang tsokolate pagdating ko. Utos ni Remedios bago tuluyang lumabas ng pinto. Dala ang kanyang mamahaling bag kung saan nakatago ang magic card na akala niya ay walang hanggan ang laman. Pagkalipas ng 2 oras, nasa loob ng isang high-end boutique sa Makati, si Doña Remedios. Kasama niya ang kanyang mga kaibigang mahilig din sa karangyaan. Gusto ko ang scarf na ito at pati na rin ang pares ng sapatos na yon. Maotoridad na sabi ni Remedios sa sales lady. Gusto niyang magpakitang gilas sa kanyang mga amiga. Ipakita na siya pa rin ang reyna ng luho. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, inabot ni Remedios ang gold credit card ni Kumiko nang may malapad na ngiti. I-charge mo lahat dyan, Hija. Isang mahabang katahimikan ang namayani habang hinihintay ang pagproseso ng card. Ang sales lady ay bahagyang kumunot ang noo habang nakatitig sa monitor. Muli nitong sinubukan ng card, ngunit ang tunog ng pagkaka-reject ay umalingaw-ngaw sa tahimik na butik. Pasensya na po, ma'am, pero decline po ang card nyo. Magalang na sabi ng sales lady. Ano? Impossible. Baka sira ang machine nyo. Subukan mo ulit. Pagalit na utos ni Remedios habang nagsisimulang mahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Muling sinubukan ng sales lady, ngunit pareho ang resulta. Decline pa rin po, ma'am. Baka gusto niyo pong gumamit ng ibang card. Sinubukan ni Remedios ang kanyang iba pang mga cards. Lahat ay nakapangalan kay Kumiko bilang extension. Isa-isa silang tinanggihan ng makina. Ang mga kaibigan ni Remedios ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pangungutya at tago, nakatuwaan sa pagkapahiya ng kanilang leader. Baka naman wala nang laman ang account ng manugang mo, Remedios? Biro ng isa sa mga kaibigan nito na tila isang matalim na kutsilyo sa pandinig ng matanda. Nanginginig sa galit at hiyang lumabas ng shop si Remedios, agad niyang tinawagan si Lito. Lito, pumunta ka rito sa mall ngayon din. Hindi gumagana ang mga cards ng asawa mo. Ano bang nangyayari sa babaeng yun? Sa kabilang banda, si Lito ay nasa isang jewelry store din kasama si Valerie, ang kanyang kabit. Namimili sila ng sing-sing na pangregalo. Sana niya rito. Nang subukan niyang gamitin ang kanyang card, parehong declined ang lumabas. Ang kanyang mukha ay nagmula sa pagiging mapula, sa hiya hanggang sa pamumutla sa kaba. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Kumiko ay nakaupo sa hardin ng kanilang bahay. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Nakatanggap siya ng mga notifications sa kanyang phone tungkol sa mga nabigong transaksyon sa mall. Isang maliit at matamis na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Ni Kumiko ay dumating nang makita niya ang isang maliit na ibon na nakawala sa hawla sa kapitbahay at malayang lumipad patungo sa asul na kalangitan. Malapit na, bulong niya sa sarili. Malapit na rin akong makalipad palayo sa inyo. Ngunit ang katahimikan ni Kumiko ay naputol nang marinig niya ang mabilis na paghinto ng sasakyan ni Lito sa labas. Ang tunog ng pagpreno ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bumukas ang pinto ng may malakas na kalabog at pumasok si Lito. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kasunod, si Doña Remedios na tila bulkang sasabog na. Kumiko, ano ang ginawa mo sa mga accounts mo? Sigaw ni Lito habang dinuduro ang kanyang asawa. Hindi pala pag-ibig ang nagpapatakbo sa pamilyang ito, kundi ang bawat sentimong kinuha ninyo mula sa aking mga palad na punong-puno na ng paltos. Ang boses ni Kumiko sa kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal, ngunit ang kanyang mga labi ay nananatiling nakatikom habang tinitiis ang bulyaw ni Lito. Ang sala na dati ay tahimik ay tila naging isang arena ng galit. Ang mukha ni Lito ay kulay ube na sa tindi ng puot, habang si Doña Remedios ay halos himatay na sa hiya at pagod mula sa mall. Kumiko, huwag mo akong daanin sa pagtitig mong parang tuod. Bakit declined ang lahat ng credit cards mo? Sinabihan mo ba ang bangko na i-block ang mga ito? Sigaw ni Lito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iwinagayway ang mga itim na plastik na wala ng silbi. Dahan-dahang tumingala si Kumiko. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinatitingkad ang kalituhan. Card? Ano pong card? Hindi ko po alam. Baka po wala na tayong pera, Lito. Sabi niyo po kasi, marami tayong utang ni Gina. Walang hiya ka. Singal ni Remedios habang pilit na tumatayo mula sa sofa. Imposibleng mawala ng pera ang account na yon. Kakapasok lang ng bonus mo noong nakaraang buwan. Lito, huwag kang maniwala sa drama ng babaeng yan. Alam niya ang ginagawa niya. Lumapit si Lito kay Kumiko at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Yinuig siya ng marahas. Nasaan ang susi ng vault, Kumiko? Alam kong may itinago kang cash doon. Ibigay mo sa akin ang susi ngayon din kung ayaw mong saktan kita. Naramdaman ni Kumiko ang hapdi sa kanyang balikat. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang isang kakatuwang saya. Ang panalangin ng mga taong sakim ay laging nauuwi sa kawalan. Nasa kwarto po, sa ilalim ng mga lumang damit ni nanay. Pabulong niyang sagot. Mabilis siyang kinaladkad ni Lito, paakyat sa hagdanan. Kasunod ang hingal na si Remedios. Ang bawat hakbang ay tila pagbabalik sa gabi ng kanyang pagkahulog. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nakatayo ng matuwid sa kanyang diwa. Pagdating sa kwarto, mabilis na hinalughog ni Lito ang cabinet. Itinapon nito ang mga damit ni Kumiko sa sahig na parang mga basahan. Nang makita ang maliit na vault na nakatago sa dingding, tila nakakita ng oasis ang isang taong uhaw sa disyerto. Buksan mo. Ngayon din. Utos ni Lito. Inabot ni Kumiko ang vault. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nagpindot ng code. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang huling hudyat ng kanyang paglaya. Nang bumukas ang pintuan ng vault, sabay na sumilip ang mag-ina, umaasang makakakita ng mga bundles ng libu-libong piso o mga mamahaling alahas. Ngunit ang vault ay walang laman, maliban sa isang maliit, gusot at puting piraso ng papel na nakalapag sa gitna. Nanginginig ang kamay ni Lito nang kunin ang papel. Binasa niya ang nakasulat doon sa harap ni Remedios. 3 salita lang ang nakasulat, ngunit ang bigat nito ay sapat na para gumuho ang kanilang mundo. Bayad na ako. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Bulyaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay naging matinis na tili. Nasaan ang pera, Kumiko? Nasaan ang mga alahas na itinago mo? Tumingin si Kumiko
nang diretso sa mga mata ni Remedios. Ang blangkong tingin ay dahan-dahang napalitan ng isang mapait na ngiti. Iyan po ang bayad sa 27 taon ng pagiging katulong nyo. Lahat ng kinuha nyo sa akin, itinuring ko ng bayad sa utang na loob na lagi nyong isinusumbat. Wala na pong laman ng vault dahil wala na rin pong laman ng puso ko para sa inyo. Anong sinabi mo? Sasampalin sana ni Lito si Kumiko nang biglang tumunog ang cellphone nito sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanilang family lawyer. Hello, Attorney Santos? Bakit napatawag kayo? Tanong ni Lito habang hinihingal sa galit. Nanatiling tahimik si Kumiko. Pinapanood ang bawat pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hawak sa telepono ay tila hihina anumang sandali. Ano? Paanong nangyari iyon? Hindi maari. Kakapirma lang namin ng mga papeles. Sigaw ni Lito. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Ibinaba ni Lito ang telepono at tumingin kay Remedios na parang nakakita ng multo. Ma, ang bahay, ang ancestral house. Bakit? Ano ang nangyari sa bahay? Tanong ni Remedios. Ang kaba ay gumagapang na sa kanyang dibdib. Sabi ni Attorney Santos, hindi na raw maaring ituloy ang pagsasangla dahil ang titulo ay wala na sa pangalan ni Kumiko. Naibenta na raw ang bahay sa isang dayuhang korporasyon 3 araw na ang nakalilipas. At mayroon na tayong notice of eviction na darating bukas. Ang katahimikan sa kwarto ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Remedios na tila kinakapos na ng hangin. Tumingin silang dalawa kay Kumiko na ngayon ay nakatayo na ng matuwid. Wala na ang bakas ng pagiging lito. Wala na ang bakas ng pagiging baliw. Ni Kumiko ay ang sandaling dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang handbag sa ibabaw ng kama, inayos ang kanyang sarili at tumingin sa kanyang asawa nang may pinaghalong awa at kagalakan. Akala niyo ba ay kayo lang ang marunong magplano? Pabulong na sabi ni Kumiko. Ang kanyang tinig ay malamig na tila ihip ng hangin sa hating gabi. Ang bahay na tinatapakan niyo ngayon ay hindi na akin. At dahil hindi na akin, hindi na rin ito inyo. Hayop ka! Saan namin balak patuluyin si Gina? Saan kami titira? Tili ni Remedios habang sinusubukang abutin ang leeg ni Kumiko. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng matanda, isang malakas na katok sa pinto. Sa ibaba, ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang tunog na tila hudyat ng katapusan ng kanilang palasyong gawa sa buhangin. Mawalang galang na ho. Ngunit kailangan nyo nang tanggapin ang abisong ito. Mayroon na lamang kayong 24 oras para lisanin ang bahay na ito. Ang boses ng lalaking na nakatayo sa pintuan ay formal at walang bahid ng emosyon, malayo sa naguhumiyaw na galit sa loob ng sala. Inabot niya kay Lito ang isang asul na folder, ang opisyal na notice of eviction. Sa likod niya ay nakatayo ang 2 lalaking nakasuot ng uniforme ng isang pribadong security agency. Ang kanilang mga muka ay tila mga pader na hindi matitibag ng anumang pakiusap. Napaupo si Doña Remedios sa sahig. Ang kanyang marangyang duster ay kumalat sa paligid niya, tila isang lantang bulaklak. Hindi maaari. Akin ang bahay na ito. Lito, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga kakilala mo sa munisipyo. Hindi nila tayo pwedeng itapon sa kalsada na parang mga hayop. Ngunit si Lito ay nakatitig lamang sa hawak na papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis kaya't nalaglag ang folders sa sahig. Ang lahat ng kanyang koneksyon, ang lahat ng kanyang pagyayabang, ay biglang naglaho ng malamang. Ang bahay ay pag-aari na ng isang dayuhang korporasyon na hindi kayang abutin ng kanyang munting kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Kumiko ay dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw ng kalayaan. Habang ang mag-ina ay nagtatalo at naghihiyawan sa sala, sinimulan ni Kumiko ang kanyang huling tungkulin sa bahay na yon.
Inihanda niya ang hapagkainan. Inilatag niya ang pinakamagandang telang mantel, inayos ang mga kubyertos na gawa sa pilak, at inihain ang paboritong adobo ni Lito at ang kare-kare na laging hinihingi ni Remedios. Kumiko, ano ang ginagawa mo? Nabubaliw ka na ba talaga? Palalayasin na tayo, pero nagluluto ka pa dyan. Sigaw ni Gina na kapapasok lang, ang muka ay puno ng takot at inis dahil sa mga lalaking nakita niya sa labas. Tumingin si Kumiko sa kanya ng may malamig na katahimikan. Kumain na muna kayo. Ito na ang huling hapunan na ihahanda ko para sa inyong tatlo. Pagkatapos nito, bawat butil ng kanin na isusubo nyo ay hindi na manggagaling sa akin. Dahil sa gutom at pagod mula sa pakikipag-away sa mga sheriff, napilitang maupo ang pamilya sa harap ng hapag. Ang kapaligiran ay mabigat. Tila may nakabiting parusa sa bawat sulok ng silid. Kumain sila ng mabilis, walang imikan, tanging ang tunog lamang ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ang naririnig. Nang matapos ang pagkain, dahan-dahang uminom ng tubig si Kumiko. Ibinaba niya ang baso at tiningnan ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi niya nagawa sa loob ng 27 taon. Remedios, alam ko ang tungkol sa St. Jude Foundation. Pabulong na sabi ni Kumiko. Nabulunan si Remedios at mabilis na uminom ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Anong sinasabi mo? Alam ko kung paano mo kinukuha ang pera ng simbahan para pambayad sa utang sa sugal ni Gina. Alam ko ang bawat pekeng resibo at bawat pirma na ginaya mo. Pagpapatuloy ni Kumiko, ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang scalpel. At alam mo ba kung ano pa ang alam ko? Alam kong ngayong gabi, darating ang mga kinatawan ng parokya kasama ang mga pulis para tanungin ka tungkol sa mga nawawalang pondo. Hayop ka! Pinagtaksilan mo kami! Sigaw ni Lito habang tumatayo at akmang susugurin ang asawa. Ngunit hindi na tinag si Kumiko. Hindi ko kayo pinagtaksilan, Lito. Ibinalik ko lang sa inyo ang katotohanan. Kinuha niyo ang lahat sa akin. Ang kabataan ko, ang dangal ko, pati ang alaala ng mga magulang ko. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag habang pinapatay niyo ang kaluluwa ko? Ay ang sandaling tumayo si Kumiko mula sa hapag, kinuha ang kanyang maliit na bag at lumakad patungo sa pintuan. Napatigil siya at muling lumingon. Remedios, ang mga perlas na suot mo, huwag mo nang tangkaing itago. Dahil kahit ang mga yon, hindi kayang bayaran ang bawat patak ng luha na idinulot mo sa akin sa loob ng hagdanang ito. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa labas ng bahay. Ang asul at pulang liwanag ay pumasok sa mga bintana, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ng pamilyang Santiago. Lito, gawin mo ang paraan. Ayoko sa kulungan. Tili ni Remedios habang pilit na tumatakbo patungo sa likurang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat labasan ay nababantayan na. Sa gitna ng dilim at ng ingay ng mga awtoridad, si Kumiko ay tahimik na lumabas ng gate. Hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang pagguho ng palasyong gawa sa kasinungalingan. Ang tanging nasa isip niya ay ang malamig na hangin ng kalayaan na naghihintay sa kanya sa kabilang panig ng mundo. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ako si Doña Remedios Santiago. Isang tawag ko lang sa nakakataas. Mawawalan kayo ng trabaho. Ang boses ni Remedios ay pumiyok sa tindi ng galit at takot, habang pilit niyang iwinawaksi ang mga kamay ng mga pulis na pumapalibot sa kanya. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang mukha ay namumula sa hiya, habang ang mga kapitbahay ay nagsisimulang lumabas ng kanilang mga bahay upang panoorin ang pagbagsak ng kinatatakutang reyna ng kanilang subdibisyon. Sa gitna ng sala, nakatayo si Kumiko. Bit-bit ang kanyang maliit na maleta. Ang malamig na liwanag mula sa sirena ng pulis na tumatama sa dingding ay tila isang piping saksi sa katarungang matagal na niyang hinintay.
Kumiko, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Sigaw ni Lito, na ngayon ay nakapiring ang mga kamay sa likod habang inaasikaso ng isang opisyal. Asawa kita, Kumiko. May obligasyon ka sa akin. Hindi mo pwedeng hayaang mangyari ito sa pamilya natin. Dahan-dahang lumapit si Kumiko sa kanyang asawa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba. Ngunit ngayon ay wala nang makikita kundi ang kasing lamig na yelo na kawalan. Obligasyon, Lito? Pabulong na tanong ni Kumiko. Ang boses niya ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang sampal. Ang obligasyon ko ay natapos na nung gabing itinulak niyo ako sa hagdanan at hinayaang mamatay sa dilim habang kayo ay nagpapakasaya sa party. Ang obligasyon ko ay binuran niyo na nung planuhin niyong itapon ako sa home for the aged para lang makasama mo ang kabit mo. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Paano? Paano mo nalaman? Hindi na siya sinagot ni Kumiko. Tinalikuran niya ang lalaking naging anino ng kanyang buhay sa loob ng halos 3 dekada. Humakbang siya patungo kay Doña Remedios na ngayon ay pinupusasan na. Isang piraso ng perlas mula sa nasirang kwintas ng matanda ang nalaglag sa sahig at gumulong sa paanan ni Kumiko. Pinulot ni Kumiko ang perlas. Tiningnan niya ito. Isang magandang bagay na nabuo mula sa sakit at pagtitiis sa loob ng isang kabibe. Remedios, ang perlas na ito ay peke. Tulad ng iyong dangal, tulad ng iyong pagkatao. Sabi ni Kumiko habang inilalagay ang perlas sa palad ng matanda. Ang totoong kayamanan ay hindi ninanakaw sa simbahan o kinukuha mula sa pawis ng iba. Ang katarungan ay hindi natutulog. Laging itong gumigising sa tamang panahon. Hayop ka. Isinusumpa kita, Kumiko. Wala kang mararating kung wala kami. Tili ni Remedios habang kinakaladkad siya palabas ng pinto. Sa labas ng bahay, ang ingay ng mga usisero at ang flash ng mga kamera ng ilang local news reporters ay tila isang huling martsa para sa pamilya Santiago. Nakita ni Kumiko si Gina na umiiyak at nagtatago sa likod ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang yabang ay naglaho nang malamang wala na siyang matitirhan at wala nang pambayad sa kanyang mga utang. Ay ang sandaling binitawan ni Kumiko ang susi ng bahay sa kamay ng sheriff. Hindi niya ito tiningnan ng may panghihinayang. Sa kanyang isip, ang bahay na yon ay hindi na isang tahanan, kundi isang museo ng mga sugat. Ma'am, handa na po ang sasakyan, wika ng isang lalaki, si Rafael, ang kanyang abogado at kaibigan. Nakatayo ito sa tabi ng isang itim na kotse, handang ilayo siya sa lugar na ito. Sumakay si Kumiko sa sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang kotse palayo, nakita niya sa side mirror ang imahe ni Lito at Remedios na isinasakay sa magkaibang mobile ng pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagsisisi, ngunit ang pagsisisi nila ay hindi dahil sa kanilang kasalanan, kundi dahil nahuli sila. Tapos na, Kumiko. Malaya ka na, sabi ni Rafael habang nagmamaneho. Huminga ng malalim si Kumiko. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang uent-unting pagluwagang ng buhol sa kanyang dibdib. Ang hagupit ng karma ay tapos na sa pamilyang Santiago. At para kay Kumiko, ang unang pahina ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula na ring isulat sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng kanyang kapayapaan, may isang tanong na pumasok sa kanyang isipan. Maari nga ba talagang malimutan ang 27 taon ng sakit sa loob ng isang gabi? Ang pinakamahirap na paghingi ng paumanhin ay hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mong kaluluwa na hinayaan mong maging bilanggo sa loob ng 27 taon. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, habang ang tanging naririnig ay ang banayad na ihip ng hangin at ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa damuhan, nakatayo si Kumiko sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang.
Hawak niya ang isang kumpol ng sariwang puting bulaklak. Ang bango nito ay tila isang pamilyar na yakap mula sa kanyang kabataan. Ipinatong niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng malamig na marmol at dahan-dahang hinaplos ang mga nakaukit na pangalan doon. Naitay, patawad po. Pabulong na sabi ni Kumiko. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin na naglalakbay sa hangin. Patawad po dahil hinayaan kong bastusin ang inyong alaala. Hinayaan kong ang bahay na pinaghirapan ninyo ay maging pugad ng mga taong walang ibang alam kundi ang manakit. Patawad dahil nakalimutan kong ako ay anak ninyo. Isang babaeng pinalaki ninyo ng may dangal, hindi para maging alipin. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagpapaalam. Sa bawat patak nito, tila binubura ang mga latay ng nakaraan. Naramdaman ni Kumiko ang isang kakatwang kapayapaan na tila ang kanyang mga magulang ay sumasagot sa kanya sa pamamagitan ng init ng araw na tumatama sa kanyang balikat. Paalis na po ako. Pagpapatuloy niya habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Dadalhin ko kayo sa puso ko. Kahit sa ang dulo ng mundo ako mapadpad, hindi ko nahahayaang may lumapastangan muli sa pangalang ibinigay ninyo sa akin. Naramdaman ni Kumiko ang isang kamay na dahan-dahang lumapag sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Lola Rosa. Ang matanda ay nakasuot ng malinis na duster at may bitbit na maliit na balutan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Lola Rosa ang nanatiling mitya ng liwanag sa madilim na buhay ni Kumiko sa loob ng bahay ng mga Santiago. Anak, narito ang isang bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon, wika ni Lola Rosa habang iniaabot ang isang maliit na laket na ginto. Ito ang laket na suot mo nung unang araw na pumasok ka sa bahay na yon. Nakita ko itong itinapon ni Remedios sa basurahan noon dahil baduy daw at hindi bagay sa isang Santiago. Pinulot ko ito at itinago dahil alam kong balang araw hahanapin mo ang tunay mong sarili. Binuksan ni Kumiko ang laket. Sa loob nito ay ang kupas na litrato ng kanyang ina at ama. Nakangiti at puno ng pag-asa. Mahigpit niyang niyakap ang matanda. Ang yakap ni Lola Rosa ay amoy kalinga, amoy tahanan. Ang tanging tahanan na natira sa kanya sa Pilipinas. Salamat, Lola Rosa. Kayo lang ang naging tunay na pamilya ko rito. Bulong ni Kumiko. Mag-ingat ka sa malayo, Kumiko. Huwag kang lilingon. Ang mga taong naiwan sa dilim ay doon na nararapat. Bilin ng matanda habang tinatanaw ang paglalakad ni Kumiko patungo sa sasakyang naghihintay sa labas ng gate ng sementeryo. Dinala siya ni Rafael sa isang ligtas na apartment sa labas ng lungsod habang hinihintay ang kanyang flight patungong Canada sa susunod na araw. Sa loob ng silid, nakahanay ang kanyang mga maleta, ang mga piraso ng kanyang buhay na pinili niyang dalhin. Ang bawat kahon ay may nakadikit na shipping label na may malalaking letra, Toronto, Canada. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Narinig ni Kumiko ang isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan na huminto sa harap ng gusali. Sumunod ang mabilis at marahas na yabag ng mga sapatos sa pasilyo, tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Isang malakas na paggedjed sa pinto ang umalingaw-ngaw sa buong apartment. Ang tunog ng pagsubok na buksan ng lock ay tila isang paglapastangan sa kanyang huling gabi ng kapayapaan. Mula sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang boses ni Lito. Isang boses na puno ng desperasyon, galit at tila nababaliw na pagsisisi. Kumiko, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Inilabas ako ng abogado ko at kailangan nating mag-usap. Nanatiling tahimik si Kumiko sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matigas. Hindi siya sumagot, hindi siya gumalaw. Ngunit ang kaba ay muling gumapang nang marinig niya ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa may bintana sa labas ng pasilyo.
Nakita ni Lito mula sa siwang ng bintana ang loob ng apartment. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga maleta at ang mga shipping labels na nakadikit sa mga ito. Ang katotohanang tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang asawa ay tila isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa. Canada? Pupunta ka ng Canada? Sigaw ni Lito. Ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Akala mo ba ay hahayaan kitang umalis matapos mo kaming wasakin? Hindi ka makakaalis, Kumiko. Kung hindi ka sa akin, wala kang pupuntahan. Kumiko, buksan mo ang pinto. Asawa mo ako. Wala kang karapatang iwan ako sa gitna ng hirap. Pagkatapos mo kaming wasakin, aalis ka na lang? Hindi ako papayag. Ang bawat paghampas ni Lito sa pinto ay parang kulog na yumayanig sa buong apartment, ngunit mas nayayanig ang puso ni Kumiko sa tindi ng kaba. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang pasaporte at tiket. Ang kanyang mga pakpak patungo sa kalayaan. Dinig niya ang mabigat na paghinga ni Lito sa kabilang panig. Ang boses nito ay parang hayop na sugatan, puno ng desperasyon at ng dati niyang kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampara. Nakita ni Kumiko ang anino ng kanyang asawa sa siwang ng pinto, isang aninong dati niyang pinagsilbihan ng may buong katapatan. Ngunit ngayon ay tila isang multong humahabol sa kanya. Lito, umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pabulong na sabi ni Kumiko, ngunit sapat na para marinig sa kabilang panig. Ang bawat pagkakataong ibinigay ko sa iyo ay itinapon mo sa loob ng 27 taon. Ngayon, hayaan mo na akong mabuhay. Mabuhay, magpapakasaya ka sa Canada habang ako ay pulubi na. Habang si Mama ay nasa kulungan. Humagalpak ng tawa si Lito, isang tawang puno ng pait. Nurse ka, di ba? Tungkulin mong mag-alaga. Bakit ngayon ay hinahayaan mo kaming mamatay? Nasaan ang puso mo, Kumiko? Ang mga salita ni Lito ay tila mga huling piraso ng kadenang sinusubukang igapos muli si Kumiko. Ang pagiging nurse at ang pagkakaroon ng puso ay ang mga terminong laging ginagamit ng pamilyang Santiago para abusuhin ang kanyang kabutihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumatalab ang lason. Ang puso ko ay matagal na ninyong pinatay, Lito, sagot ni Kumiko. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Inaalagaan ko ang mga taong gustong gumaling, hindi ang mga taong ang tanging alam ay manakit. Umalis ka na, bago ko tawagan ang mga pulis. Narinig ni Kumiko ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa may bintana ng pasilyo. Isang kamay ang dahan-dahang pumasok sa maliit na butas, pilit na inaabot ang trangka ng pinto mula sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Kumiko. Ang desperasyon ni Lito ay lumalampas na sa hangganan ng katinuan. Mabilis na tumakbo si Kumiko patungo sa telepono para tawagan si Rafael. Ngunit bago pa man niya madampot ang handset, narinig niya ang pagpihit ng lock. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at tumambad sa kanya ang anyo ni Lito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may bahid ng luha. At ang kanyang kamay ay duguang dahil sa pagkabasag ng salamin. Sabi ko sa iyo, hindi ka makakaalis. Pabulong na sabi ni Lito, habang dahan-dahang humahakbang papasok sa silid. Hindi umatras si Kumiko. Tiningnan niya ang duguang kamay ng kanyang asawa. Ang dugong yon ay tila paalala ng lahat ng sakit na dinanas niya. Sa halip na matakot, naramdaman ni Kumiko ang isang matinding pagkasuklam. Iyan lang ba ang kaya mong gawin, Lito? Ang manira ng pinto? Ang manakit para makuha ang gusto mo? Hamon ni Kumiko. Sige, saktan mo ako muli. Ipakita mo sa buong mundo kung anong klaseng lalaki ka talaga. Dahil sa bawat sugat na ibinibigay mo, lalo mo lang pinapatunayan na tama ang desisyon kong iwan ka. Napatigil si Lito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya sa mesa ang divorce papers
na may pirma na ni Kumiko at sa tabi nito ay ang kanyang flight itinerary. Kinuha ni Lito ang mga papel at sa isang iglap ay pinunit-punit niya ang mga ito. Ang mga piraso ng papel ay lumipad sa hangin, tila mga puting talulot ng isang lantang bulaklak. Wala kang mapupuntahan, Kumiko. Pinunit ko na ang kalayaan mo, sabi ni Lito nang may nakakatakot na ngiti. Ngunit muling ngumiti si Kumiko, isang ngiting puno ng awa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang bag at kinuha ang isa pang sobre. Kopya lang yun, Lito. Ang orihinal ay nasa abogado ko na at ang pasaporte ko narito sa kamay ko. Hindi mo kayang punitin ang kinabukasan ko dahil hindi mo na ito hawak. Isang malakas na katok mula sa labas ang muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Lito. Ito ay ang security ng building, kasama ang mga pulis na tinawagan ni Rafael. Lito Santiago, lumabas ka ng dahan-dahan. Ang maotoridad na boses mula sa labas ay tila isang hudyat ng kaligtasan. Nanginig sa takot si Lito. Tumingin siya sa bintana, pagkatapos ay kay Kumiko. Sa huling sandali, sinubukan niyang abutin ang bag ni Kumiko. Isang huling pagtatangka na agawin ang tanging bagay na maglalayo sa kanya rito. Kung hindi ka sa akin, wala kang pupuntahan. Sigaw ni Lito habang pilit na hinahablot ang pasaporte ni Kumiko. Sa gitna ng pag-aagawan, ang pasaporte ay nalaglag at tumilapon sa labas ng bintana. Dahan-dahang bumabagsak patungo sa madilim na kalye sa ibaba. Nanigas si Kumiko. Ang kanyang tiket patungo sa Canada, ang kanyang tanging pag-asa, ay tila naglaho sa dilim ng gabi. Ang bawat paghakbang palayo ay hindi pagtakas, kundi ang paghahanap sa sariling nawala sa loob ng halos 3 dekada. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng pagkakaladkad ng mga pulis kay Lito ay tila isang malabong ingay na lamang sa pandinig ni Kumiko. Hindi siya lumingon nang isigaw ng kanyang asawa ang huling hirit ng pagmamay-ari. Nakatitig lamang siya sa bukas na bintana sa madilim na kalyeng lumamon sa kanyang tanging pag-asa. Kumiko, ang pasaporte mo! Ang boses ni Rafael ay puno ng kaba habang mabilis itong tumatakbo patungo sa bintana. Hindi na nag-isip pa si Kumiko. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat at ng panginginig ng kanyang mga tuhod, mabilis siyang lumabas ng silid at tinakbo ang hagdanan pababa. Ang bawat baitang ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanyang pagkahulog, ngunit ngayon, ang kanyang pagtakbo ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig sa sarili. Nang makalabas siya ng gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Madilim sa labas, at ang tanging liwanag ay mula sa mga poste ng ilaw na kumukurap-kurap. Sinuyod niya ng tingin ang kalsada. Doon, sa gitna ng basang semento dahil sa ambon, nakita niya ang maliit na asul na aklat. Ang kanyang pasaporte ay nakabukas. Ang mga pahina ay bahagyang nayupi. Tila isang ibong nabalian ng pakpak, ngunit pilit pa ring kumakapit sa lupa. Dahan-dahan niya itong pinulot. Pinunasan niya ang dumi sa kanyang larawan gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ang babaeng nasa litrato ay tila ngumingiti na sa kanya ngayon. Nagpapasalamat dahil hindi siya sumuko. Kumiko, ayos ka lang ba? Hingal na tanong ni Rafael na nakasunod na pala sa kanya. Dinala na si Lito sa presinto. Sinampahan na siya ng reklamong physical injuries at trespassing. Hindi na siya makakalapit sa iyo. Tumingin si Kumiko kay Rafael at pagkatapos ay sa pasaporte sa kanyang kamay. Ayos lang ako, Rafael. Ngayon lang ako naging ganito kaayos sa buong buhay ko. Bago sila tumuloy sa sasakyan, napatigil si Kumiko nang makita ang isang truck na may malaking kargamento sa harap ng kanilang lumang bahay sa kabilang kanto. Mula sa malayo, nakita niya ang mga sheriff na inilalabas ang mga huling gamit ng pamilya Santiago. Ang marangyang kama ni Remedios, ang malaking telebisyon ni Gina, at ang mga mamahaling muebles na binili gamit ang pawis ni Kumiko. Lahat ay nakatambak sa viahe, tila mga basurang walang nagmamay-ari. Nakita niya si Remedios
na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakabalot sa isang lumang kumot habang umiiyak at nakikipagtalo sa mga tauhan ng bagong may-ari. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang kapangyarihan at yaman, ay mukhang isang gusgusing matanda na nawawala sa gitna ng syudad. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang yabang. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan. Ni Kumiko ay ang sandaling kumuha siya ng isang malalim na hininga. Itinigil ang pagtingin sa kanyang nakaraan at pumasok sa sasakyan ni Rafael. Hindi siya bumaba para kutyain ang kanyang biyenan. Hindi siya nagpakita para magyabang. Ang pinakamalaking parusa na maibibigay niya sa kanila ay ang kanyang katahimikan at ang kanyang tuluyang paglalaho sa kanilang mga buhay. Sa airport na tayo, Rafael. Ayokong mahuli sa flight ko. Sabi ni Kumiko ng may banayad na tinig habang binabaybay nila ang daan patungo sa Naya. Tila isang pelikulang mabilis na nagtatapos ang lahat ng alaala ni Kumiko sa Pilipinas. Ang bawat kalyeng na dadaanan nila ay tila nagpapaalam sa kanya. Pagdating sa departure area, ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga degulong na maleta ay tila isang masayang musika sa kanyang pandinig. Hinarap niya si Rafael sa harap ng entrance. Salamat sa lahat, Rafael. Kung hindi dahil sa'yo, baka naging anino na lang ako sa bahay na yon habang buhay. Walang anuman, Kumiko. Ipakita mo sa kanila sa Canada kung gaano kagaling ang isang Pilipinong nurse na may matatag na puso. Sagot ng abogado ng may paghanga. Pagpasok ni Kumiko sa loob, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang patungo sa immigration counter. Ang bawat metro ng layo niya sa pintuan ay 1 kilometro ng layo niya sa sakit. Inabot niya ang kanyang pasaporte sa opisyal. Pinagmasdan ng opisyal ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ang kanyang visa. At sa huli ay ang tatak na nagpapahintulot sa kanya na lumabas ng bansa. Ang tunog ng pagtatak sa kanyang pasaporte ay tila ang pinakamagandang tunog na narinig niya. Mas maganda pa sa anumang kanta. Mas malinaw pa sa anumang pangako. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, narinig niya ang anunsyo. Final call for Flight AC-038 to Toronto. Please proceed to gate 12. Ngunit bago pa man siya makarating sa gate, isang pamilyar na boses ang tila tumawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Napatigil si Kumiko. Lumingon siya ng bahagya at sa gitna ng karamihan, tila nakita niya ang imahe ng kanyang ina na kumakaway at nakangiti sa kanya. Isang paalala na sa wakas, nahanap na niya ang daan pauwi sa sarili niya. Sumakay si Kumiko sa eroplano. Umupo siya sa tabi ng bintana at ikinabit ang kanyang seatbelt. Habang unti-unting umaangat ang eroplano at lumiliit ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba, naramdaman ni Kumiko ang unang patak ng luha ng kagalakan. Ang 27 taon ng pagtitiis ay natapos na sa loob ng isang gabi. Ngunit habang tinitingnan niya ang madilim na ulap, isang anunsyo mula sa piloto ang nagpabago sa kanyang pakiramdam. Ladies and gentlemen, we are experiencing some technical difficulties. We might need to head back for an emergency landing. Nanigas si Kumiko sa kanyang upuan. Tila ba ang tadhana ay may huling biro na hindi niya inaasahan? Ang bawat butil ng niebe na dumadapo sa aking balat ay tila isang malamig na halik ng pagpapatawad. Isang pag-amin na sa wakas, tapos na ang panahon ng aking pagiging martir. Ang takot na naramdaman ni Kumiko sa loob ng eroplano ay dahan-dahang naglaho. Nang muling bumuwelo ang mga makina, ang akalang emergency landing ay naging isang maikling pagsubok lamang ng tadhana. Isang huling paalala na ang landas patungo sa kalayaan ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging posible. Matapos ang ilang oras na paglipad sa ibabaw ng ulap, ang sanlibutang dati ay puno ng init at dumi ay napalitan ng isang malawak at maputing tanawin. Pagbaba niya sa Pearson International Airport sa Toronto, ang unang bugso ng hangin ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa kanyang pisngi.
Ngunit hindi ito masakit. Ang lamig ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay buhay, na ang kanyang dugo ay muling dumadaloy para sa sarili niyang pangarap. Sa gitna ng mga estrangherong may iba't ibang kulay ng balat at wika, si Kumiko ay hindi na ang asawang baliw o ang nurse na alipin. Siya ay si Kumiko Santiago, isang dalubhasang yugto ng kanyang propesyon. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ni Kumiko sa Toronto ay naging isang tahimik na himig ng paghilom. Sa bawat umaga na naglalakad siya patungo sa ospital, suot ang kanyang malinis na uniforme, nararamdaman niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Dito, ang kanyang opinyon ay pinakikinggan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pilit na pinaghuhugas ng mga maruruming pinggan ni Remedios, ay ngayon ay muling nagliligtas ng mga buhay sa intensive care unit. Good job, Nurse Santiago. Your patient is stable now because of your quick response, wika ng kanyang head nurse. Thank you, ma'am. I'm just doing my job, nakangiting sagot ni Kumiko. Isang nangiting hindi napilit, isang nangiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Kumiko sa isang maliit na coffee shop, binuksan niya ang isang sobrang kararating lang mula sa Pilipinas. Ito ay mula kay Rafael. Habang binabasa niya ang bawat salita, tila nakikita niya ang unti-unting pagguho ng bawat pader na binuo ng pamilyang Santiago sa paligid niya. Ayon sa liham, si Doña Remedios ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa malawakang estafa at malbersasyon ng pondo ng simbahan. Ang babaeng dati ay laging nakatingala sa langit. Habang nagdarasal, ay ngayon ay nakatitig sa malamig na rehas ng bilangguan. Wala ng perlas na suot, wala ng mga katulong na mauutusan. Tanging ang sarili niyang anino na lamang ang kasama niya sa dilim. Si Gina naman ay tuluyan ng nalubog sa utang. Ang lahat ng kanyang mga kagamitan ay nakuha na ng mga pinagkakautangan niya sa sugal. At ngayon ay nakatira na lamang siya sa isang maliit na kwarto, sa isang squatters area, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay tungkol kay Lito. Matapos ang ilang buwang pagtatago sa batas, si Lito ay nauwi sa pagiging isang palaboy. Ang kanyang alak na naging kanlungan ay tuluyan ng sumira sa kanyang kaisipan. Madalas siyang makita sa paligid ng kanilang lumang bahay, ang bahay na pagmamay-ari na ngayon ng iba. Tinatawag ang pangalan ni Kumiko. Humihingi ng tawad sa hangin na walang isinasagot kundi katahimikan. Sana ay masaya ka na, Kumiko. Ang huling linya sa sulat ni Rafael. Dahil dito sa amin ang pangalang Santiago ay naging simbolo na lamang ng isang babala. Na ang kasamaan, gaano man ito kagarbo, ay laging may katapat na kabayaran. Ibinaba ni Kumiko ang liham. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga dahon ng maple ay unti-unting nagbabago ng kulay mula sa pula patungo sa ginto. Naisip niya ang 27 taon ng kanyang pagtitiis. Hindi niya naramdaman ang galit. Ang natira na lamang ay isang malalim na awa para sa mga taong naging bilanggo ng sarili nilang kasakiman. Dumating ang sandaling kinuha ni Kumiko ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang huling mensaheng ipinadala ni Lito bago tuluyang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Isang simpleng mensahe lamang ang naroon. Patawarin mo ako. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon. Hindi siya sumagot. Hindi rin niya binura ang mensahe. Sa halip, maranyang pinatay ang screen ng kanyang telepono at inilapag ito sa mesa. Sa harap niya ay isang tasa ng mainit na tsa na dahan-dahang naglalabas ng singaw. Tahimik niya itong pinagmasdan habang ang kanyang isip ay puno ng mga alaala, tanong at damdaming matagal nang hindi nabibigyan ng kasagutan. May mga salitang hindi sapat upang ayusin ang nakaraan at may mga katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang paliwanag. Kaya sa pagkakataong yon, pinili ni Kumiko na huwag magsalita. Pinili niyang manatili sa katahimikan habang unti-unti niyang tinatanggap na may mga sugat na hindi agad naghihilom at mga katotohanang nangangailangan ng panahon bago tuluyang maunawaan. Ang katahimikan sa paligid ni Kumiko
ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang musika ng kapayapaan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba nang makita niya ang isang pamilyar na muka sa kabilang kalsada. Isang lalaking may dalang bulaklak, nakatayo sa tapat ng ospital, tila may hinahanap. Napatigil ang tibok ng puso ni Kumiko. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang tadhana ay may huling sorpresa na hindi niya inaasahan sa bagong lupain na ito. Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga tuyong guhit ng isang mapait na nakaraang wala ng kapangyarihang saktan ako. Dahan-dahang lumabas si Kumiko mula sa coffee shop. Ang bawat hakbang niya sa makapal na niyebe ay lumilikha ng mahinang tunog ng paglubog. Tila ang mundo ay nagbibigay daan sa kanyang paglalakad. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa tapat ng ospital. Habang lumalapit siya, ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang pamilyar na init. Hindi yun si Lito. Ang lalaking nakatayo roon, suot ang isang itim na trench coat at may hawak na kumpol ng mga asul na statise. Ang mga bulaklak na sumisimbolo sa pag-alaala at tagumpay ay si Dr. Mateo. Siya ang doktor na madalas niyang kasama sa duty noong siya ay nasa Pilipinas pa. Ang tanging taong nakakita sa kanyang mga lihim na luha sa likod ng mga kurtina ng ospital, ngunit pinili ang manatiling tahimik dahil sa respeto sa kanyang pagiging asawa. "Mateo, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Kumiko. Ang kanyang tinig ay nababalot ng gulat at bahagyang kagalakan. Ngumiti si Mateo, isang nangiting tapat at walang halong pagkukunwari. "Balita ko ay kailangan ng Toronto General Hospital ng isang mahusay na yugto ng pag-aalaga. At balita ko rin, may isang matapang na babaeng narito na matagal ko nang gustong kamustahin." Naglakad sila sa gilid ng parke habang ang mga ilaw sa paligid ay nagsisimulang magningning sa ilalim ng papalubog na araw. Doon, sa gitna ng dayuhang lupain, nalaman ni Kumiko na si Mateo ay lumipat din sa Canada ilang buwan matapos siyang umalis. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay isang tahimik na paghihintay. "Narinig ko ang lahat, Kumiko. Ang tungkol sa pamilya Santiago," wika ni Mateo habang dahan-dahang tumitingin sa malayo. "Sana alam mo na hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanila. Ang bawat tao ay nagtatanim ng sarili nilang binhi at sila ay umani lamang ng sarili nilang bagyo." Tumango si Kumiko. Naalala niya ang sulat ni Rafael. Sa huling balita, ang Ancestral House ay tuluyan ng ginawang isang museo ng sining ng bagong korporasyon. Ang lugar kung saan siya nakaranas ng matinding pait ay puno na ngayon ng kagandahan at kulay. Si Lito ay dinala na sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, habang si Remedios ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling mga kasalanan. Wala na silang kapangyarihan, wala na silang tinig sa kanyang buhay. Sa loob ng 27 taon, Mateo, nakalimutan ko kung paano huminga para sa sarili ko. Pabulong na sabi ni Kumiko habang pinapanood ang sariling hininga na nagiging usok sa lamig ng hangin. Akala ko, ang pagiging nurse ay sapat na para gamutin ang lahat ng sugat. Pero mali ako. May mga sugat na kailangang iwanan para tuluyang gumaling. Ay ang sandaling huminto sila sa gitna ng tulay na gawa sa kahoy. Lumingon si Mateo kay Kumiko at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay hindi mahigpit, hindi nagdidikta, kundi isang banayad na alok ng suporta. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Kumiko ang pagnanais na bumitaw. Naramdaman niya ang kaligtasan. "Kumiko, hindi ko maibabalik ang 27 taon na kinuha nila sa'yo," sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng katapatan. "Pero narito ako para samahan ka sa bawat taon na darating. Hindi bilang isang pasyente, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang taong nakakakita sa tunay na ningning mo." Tumingin si Kumiko sa kanyang mga kamay.
Wala na ang mga paltos mula sa pagtatrabaho sa bahay. Ang tanging naroon ay ang kanyang matatag na balat at ang malinis niyang mga kuko. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo at sa gitna ng bumabagsak na niebe, tila narinig niya ang huling buntong hininga ng kanyang nakaraan na tuluyan ng tinangay ng hangin. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan para kay Kumiko ay ang pagkakataong muling magmahal, muling magtiwala, at higit sa lahat, ang muling maging masaya nang walang halong takot. Habang naglalakad silang dalawa palayo, ang kanilang mga yabag sa niebe ay magkasabay. Bumubuo ng isang bagong landas na wala ng bakas ng pagdurusa. Ang pamilyang Santiago ay isa na lamang malabong bahagi ng kanyang kasaysayan. Isang aral na nakasulat sa dugo, ngunit tinapos sa kapayapaan. Sa Toronto, sa gitna ng malamig na taglamig, natagpuan ni Kumiko ang pinakamainit na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang sarili. At sa bawat butil ng yelong bumabagsak, tila sinasabi ng langit na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maging isang magandang alaala ng tagumpay. Lumipas ang 5 taon at tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng burak mula sa dalampasigan ng buhay ni Kumiko. Sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng Toronto, ang sikat ng araw sa tagsibol ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga nakasabit na litrato sa dingding. Wala roon ang anumang anino ng pamilya Santiago. Ang makikita lamang ay ang mga larawan ng isang nakangiting Kumiko, kasama ang mga kasamahan. Sa ospital, ang kanyang sertipiko bilang head nurse ng ICU at ang ilang mga kuha sa gitna ng mga bundok at lawa ng Canada. Nakatayo si Kumiko sa harap ng salamin. Dahan-dahang isinusuot ang kanyang pilak na kwintas, ang locket na ibinigay sa kanya ni Lola Rosa. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay hindi natanda ng puyat dahil sa pag-iyak, kundi mga guhit ng bawat tawa at ngiti na tinatamasa niya ngayon. Sa edad na 55, nahanap niya ang isang uri ng kagandahan na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling makeup o perlas. Ang kagandahan ng isang babaeng malaya, isang huling liham mula kay Rafael ang nakapatong sa kanyang vanity table. Ayon sa balita, pumanaw na si Doña Remedios sa loob ng infirmary ng bilangguan, mag-isa at walang sinumang dumalaw. Si Lito naman ay nananatiling nasa isang institusyon, madalas pa ring nakikita na may kausap sa hangin, humihingi ng tawad sa isang asawang matagal na niyang pinatay sa kanyang alaala. Si Gina ay nawala na sa radar. Balita ay namamasukan na lamang bilang labandera sa malalayong probinsya para lamang mabuhay. Huminga ng malalim si Kumiko. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya sila? Sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang ang pagpapatawad ay ang muling pagtanggap. Ngunit natutunan niya rito sa malayo na ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbitas sa bawat hibla ng puot na nag-uugnay sa kanya sa kanila. Hindi na siya nagagalit, hindi na siya nasasaktan. Para sa kanya, ang mga Santiago ay naging mga estranghero na lamang sa isang kwentong tapos na. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagkalimot, kundi tanda ng kanyang ganap na paglaya. Kumiko, handa ka na ba? Mahuhuli tayo sa reservation natin. Ang malambing na boses ni Mateo ay hinarinig mula sa pintuan. Lumingon si Kumiko at nakita ang lalaking naging katuwang niya sa muling pagbuo ng kanyang mundo. Lumapit si Mateo at dahan-dahang inayos ang buhok ni Kumiko. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pag-iingat at respeto. Walang pananakit, walang pangmamaliit, tanging ang init lamang ng isang pag-ibig na naghihilom. Handa na ako, Mateo. Nakangiting sagot ni Kumiko. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at sabay silang lumabas ng bahay. Ang hangin sa labas ay amoy bulaklak at bagong sibol na damo. Habang naglalakad sila,
Naramdaman ni Kumiko ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang 27 taon ng dilim ay naging isang mahalagang aral na nagturo sa kanya na ang pagtitiis ay may hangganan at ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasalanan. Sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, ang tanging nais iparating ni Kumiko ay ito: ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyong ibinigay mo sa mga taong hindi ka pinahahalagahan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng paghihiganti. Kung minsan, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang makitang masaya ka, malaya at buo, habang ang mga nanakit sa iyo ay naiwan sa dilim ng kanilang sariling mga gawa. Ang paglalakbay ng sugatang puso ay natapos na, at sa bawat paghinga ni Kumiko sa ilalim ng asul na kalangitan ng Canada, tila isang awit ng tagumpay ang umuukit sa hangin. Ang martir na nurse ay wala na. Ang narito na ngayon ay isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan, handang harapin ang bawat bukas ng may ngiti at walang hanggang pag-asa.